Dinita sa Colossians chapter 1 verses 9 to 10. From child to manhood. Gikan sa atong pagkabata hangtod sa atong mature or pagulang. Kasi gusto din magpabilin nga bata pa siya. Pataas ang kamot. Pero tanan ba yata gusto no nga kung tanong ta atong edad, pila na imong edad? Bisag 50 na. Pag abot na sa mga 40 di nagatubag. Gusto niya. Di ba talaga? Pero pag bata yun nga, batang-bata pag yun, walay gusto nung nga magpabilin dito. So tanan kita gusto nga mature. Kana nga pananaon or kana nga hulagway ay dili lamang sa physical, kundi ngadto sa spiritual. Amen? Ang pagka-mature dili sa kadugayan nga na-born again ka, kundi depende sa imong pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Masunod mo lamang ang atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa written word of God. Kung dili ta magbasa, mga siyang nag-live by bread alone, mugin na may tabo. Niwang ang atong spiritual o bata pakita sa pagtuo sa atong Ginoo. Matod pa sa verse 9, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Verse 10, come on. So that we may walk worthy of the Lord in this being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Mag-ampo ta. Ang amahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo, nining kapuntagon o Lord God, bugnaw na Domingo, Ginoo. Salamat o Lord God nga ang mga kaigsuunan, Ginoo, anya karon dinhi kauban, magkauban kami o Lord God para padayon ka namong simbahon, Panginoon. Empower us o Lord God sa bawat usa ka namo, Ginoo. Empower us o Lord God nga mabukas ang among pandinig, Panginoon, ang among kasing-kasing. Make us, O Lord God, and help us, Panginoon, to be receptive sa imong mensahe sa umagang itong Ginoo. Lord, ako ang nagabuhat ng sermon, Panginoon. Ikaw ang nagabutang og mensahe, Panginoon. Make me a mouthpiece, O Lord God, ng imong mensahe sa umagang itong Ginoo ay ma-receive sa imong kaanakan, tanang kaigsuunan imong anak-anamahan nga ani ang karon dinhi, O Lord God. And empower us, O Lord God, what we heard, Panginoon, ay among masunod kayo, Ginoo, ma-apply sa among pagkatao, pagkakristohan ng Panginoon, so that there will be transformation sa among pagkatao, Amahan. Salamat kay Ginoo, salamat kayo Diyos sa umagang ito. Panalangini ang bawat isa nga ani ang karon dinhi, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. So, munang gingon ako na huwag gustong isip bata pa sa usa ka tao. Spiritual man o literal, dili gusto nga isip bata. So, isa sa mga grabe nga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa usa ka tao ay dihang ma-born again siya hangtod sa mature sa iyang pagtuo. Dili lamang born again. O wala mugol ang atong Ginoong Dios, Ginoong Hesus nga ang usa ka tawo magkristohanon lang, ma-born again lang kung dili hangtod nga ma-mature siya. O isa sa gihatag niya ni Ana ang pulong sa Ginoo nga naa sa Bible para kita ay mature according sa iyang desire kayon. Dahil kung dili na mao ang atong gamiton, mature kita nagkalaing-laing itsura nga kuan nga prinsipyo mo dito gyapon sa daan natong reliyon nga diskarte naata sa tag sa nga diskarte. Pero ang gusto sa Ginoo ang atong basyan gyud ang iyang written word para mature kita ayon gayud sa iyang kagustuhan. Amen. Ni anang nga milagro, migamit usab ang Ginoo sa tawhanong normal nga pamaagi sa paggamit usab sa Kristohanon. Kita ra gyapon ang gamiton para balitaan ang maong tao mahitungod sa Ginoo
para kini makonvict sa Espiritu Santo hangtod na kini mumature o murigon sa iyang pagtuo. Kitang tanan naatay kuan sa una nga kada tuig, each one bring one. So, dugay-dugay na to. Pero kawala na lagi. Each one bring one. Lisod ba na nga sa usa ka tuig makadala man lang tag-usa ngadto sa Ginoo? Lisod dili. Usahay lisod no, usahay dili sab. Depende sa atong pagpagamit sa Ginoo. Na kanang atong madala, kita mismo ang mo-disciple ni Ana. Dahil ang atong kinabuhi, matod pa ni Sister Manilo, ang atong kinabuhi, wala na ito matagaan. Munang matod pa sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, kung wala ka masayo, today is the day of salvation. Karong adlaw, dili unya, dili ugma. Ang gusto sa yawa, dili. Gusto niya na unya na. Pero, maayo kung napatay unya. Amen? Wala ta nakabalo sa atong kinabuhi. Idili sa gusto sa yawa nga taga-antag mindset nga unya na. Unya na ako mag-disciple. Unya na ako mudawat sa Ginoo. So, kung ana sa yawa, tanang taktika na sa yawa. Today, matod pa sa Ginoo ang iyang gusto sa Ginoo, iyang taktika, iyang sa tawag gani. Ang technique sa Ginoo today. Today is the day of salvation. Matod ko pa sa una, dili unya. Unyang alas 12 sa udto at takabalo kung unsa na mahitabo. Amen? Pumuputo ang nuclear bomb sa China nga makapaingon din sa Pilipinas at eresta. Di wala tang kay balo. Amen? Today is the day. Dapat natong buhaton. So, kita ang gagamiton sa Ginoo. Naana yung Espiritu Santo, na ang Espiritu Santo, nga mukanbik, mugayad ka nato. Ang atong kinahanglan, mo partisipita sa gusto sa Espiritu Santo, o Espiritu nanyo. Sumuragin na. Muna nga, siguro dapat ibalikin natong each one bring one. Invitation, mo invite ta, tapos mo lagi na dapat ma-disciple sa nato. Kaya kung kita ang mag-disciple, mo mature kita. Kaya di man ta gusto na ang muliwat sa ato, kung kita ay musunod gasunod gid sa Ginoo, katong atong gi-disciple di gasunod sa Ginoo. Kung unsa ang discipler, mo usab ang iyang gi-disciple. Amen? Mao gyud na. So kung wala ka disciple, relax kay ta. Relax kay ta. Sa atong Kristohanong kinabuhi. Mo itong naay nagtan-aw sa ato. Dili lang ang sa atong pamilya, dili sa lain gayud sa gawas sa panimalay. Kay tan-aw kita na. So dili kini easy lang nga trabaho, lisod nga trabaho, pero naa ang tabang sa Ginoo. May ulapway mo kini sa pagburos sa inahan. Pagburos pa lang sa spiritual prayer, kaya nagburos na, ipag-pray mo yun. Hangtod sa pagpanganakos, maborn na ginadayan sa spiritual. O pagpadako ni anang batang ipanganak para mo mature in Christ likeness, discipleship na dahil ang musunod. Di ba? Lami ang usa ka bata, pero lisod pagkatiman. Amen? Dahil makaanak ni si Jacob sa balay, di pa mangi kayo aptik, di pa man kayo pakalokso-lokso kay pagpaguduan niya pagkapin. So inatangan mo yun. Pag sakasagdan, sunod ka gidayon. Mag-ato sa na may tubigan sa balay para sa iro doon sa CR. Ganahan mo si Chico nga mo kasama tapos sa pagmuulan nas balay na iplangana kay na may sahod dito kay kuan man aircon man ang ato medyo mutulog so may planggana nga dako amo adto dai si Jacob dito kay naaral nga musulod sa planggana maliko bantayan rugi pag sumuna ang kuan ang
ang usa ka pag-disciple mo na nga binantayan mo na, counsel mo, kuan mo, i-guide mo siya. Dahil kung dili mo siya i-guide, wala gyapon. Amen? Hangtod nga mo dako. Munang dako nga trabaho ang gihatag sa Ginoo sa mga Kristohanon. Ipag-pray ang imong i-disciple nga mudawat siya, makanbig siya sa Espiritu Santo, alagaan mo na dahil siya nga muhangtong siya, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Dili lang siya muhangtong, dili lang siya mature, lakip ikaw dahil magtuon ka naman sa pulong sa Ginoo, mag-ingat ka sab, na dili matisod sa imo ang imong i-disciple. Mature mong dalawa. Mas mature ka na, mas mature ka pa. Muna nga dako nga trabaho. Dahil kung imbitahon mo siya, siyempre kung mais na ka, mais na mo sa siya. Apil gid ang kwarta. Amen? Apil gid ang kwarta. Sila ni King Peter na ilang ibang imbita din muna nga magpabilin sa iyo. So, magasto sila pagpataksi na dayon. O graba, okay? Magpag-grab na dayon. So, dugay-dugay na sa wala talaga balik ang mga bata. Almost 2 months na. So, pero maugid ni ang mandate sa atong Ginoong Diyos kanatong tanan. Basta maborn aging tama o nagigna. Basta mahimot ang tinuod ng Kristohanon dahil naay nag-share sa ato, naay nagtrabaho pan ka nato para mo mature kita. Amen? Ang goal sa Ginoo sa usa ka tawo, ma-born again. O mo mature into Christ likeness. Muning larawan sa usa ka mature nga Kristohanon, Christ likeness. Sabi siya sa Christ likeness. Kapayong sa Ginoo, kaparehas sa Ginoo. Mao gina liwat sa Ginoo with the help sa atong fellow Christians o sa Espiritu Santo mo ginang goal. Dahil daghan kaayo mga crusade, unsa man na dihang mga crusade, mga unsa man na dihang nakadungog sa pulong sa Ginoo pero wala makadugang sa simbahan, nangawala. Pero dili ibig sabihin na dili ta mag-discipleship, dili ta mag-share sa pulong sa Ginoo dahil nagkausap nagbisita mi dutong last Job, Job nagluto ko sa pansit para dito sa Biyon para dito sa Rad. Bisita mo dito tapos katong mga bata nga nasiran sa ministry sa BBC8 dito sa Bulwa, kadaghanan gid sa Bulwa. Dinidabantay lang ni Sister Abed. Ay ang uban na born naging gid dili man tanan pero ang uban dahil natamnan na nagsimba ng uban, dili lang dinis ato sa laing simbahan. So mura man ang isugo sa Ginoo, i-share ang iyang pulong dahil ang iyang pulong kung mutubo doon nag-resulta. Amen? Dili man sa atong simbahan, adi man sa himog kingdom man sa Ginoo ang atong gahimuon. Masira nato, bisan asa siya nga simbahan mo adto mo basta mong mahimo siyang tinuod nga Kristohanon, kalipayan na sa Ginoo. Amen? Nahimo kitang spiritual channel of blessings nga pinaka-importante nga mabuhat sa usa ka Kristohanon. So mahimo siyang Christ likeness nga kaparehas kayo sa atong Ginoong Hesukristo. Dahil likeness na God. Dili mo sulod ang kaimportantihan sa Kristohanon o sa mga leaders sa simbahan. Amen? Dili lamang mga leaders, tanang mga Kristohanon, importante kayo. Importante kayo. Matod pa ni Apostol Paul, ang simbahan sa atong Ginoong Hesukristo, dunay mata, dunay tiil, dunay kamot, nagkalain-lain kita o buluhaton sa Ginoo. Pero ang pag-share sa pulong sa Ginoo, ang pag-disciple sa usa ka bagong nga Kristohanon, ato ginang tanang trabaho. Munang last na commission sa atong Ginoong Hesukristo sa mga Kristohanon bago siya nagsaka sa langit o mulingkod sa tuo sa Amahan. Nga ato daw is disciple ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan, tanang mga tao sa tibuok
kalibutan, baptizing them, tapos teaching them to all, matod pa sa atong Ginoong Kristo, that I have commanded you. So, dili na sa mga leaders, kitang tanang mga Kristohanon. Muna nga, importante kayo ang each one, bring one. Matod pa sa Ephesians chapter 4, verse 11, mahitungod ni sa simbahan, mahitungod ni sa mga Kristohanon, na kung saan ang atong Ginoong Kristo ay naghatag og mag-gifted nga mga tao para ang mga Kristohanon ay mumature diha sa ilang pagtuo. Verse 11, ang uban gihimo niya, kinsa kini niya sa ang atong Ginoong Kristo. Ang uban gihimo niya nga mga apostoles, pillars of the church. Ang uban mga propeta, o ang uban mga magsasangyaw sa maayong balita, evangelist, o ang uban mga pastor, o mga magtutudlo. Nganong gihatag ni, nganong gihimo ni sa Ginoo? Verse 12. Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawan sa Dios sa pag-alagad. Paano? Maandam, ma-prepare ang mga Kristohanon to serve the Lord Jesus Christ, to serve our God. O karon motubo sila o muresulta sa pag-mature, sa pagtubo. Motubo sila og mahimong likod, isip, lawas ni Kristo. Isip individual nga mga Kristohanon. Isip universal nga mga Kristohanon. Kita local church sa dinhi sa Bara, na uban dito sa Cagayan de Oro, pero kung tibukon ang tanang mga Kristohanon mo ng universal church sa atong Ginoong Kristo, ang tawag sa English, Body of Christ. Universal Church. Sa mga born-again Christian. Tapos, pinaagi pinaagi sa mabuhat ang verses 11 of 12, o verse 12, pinaagi ni magkahiusa. There is unity. Magkahiusa kita sa pagtuo o pag-ila. Nganong mahiusa man, dahil isa lang atong pagtuo, ituuhan ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Kristo, o isa lang atong gigamit ka agent, o gigamit nga pamaagi paano sa pag-ila, ang pulong sa Ginoo, iyang pulong sa pag-ila sa anak sa Diyos, Jesus Christ, aron kita mahimong hamtong sa atong gawi, mature sa atong everyday life nga kinabuhi, o may sama kita kang Kristo. Ang pinakatumoy ay Christ likeness. Amen? Ang Biblia gihatag sa Ginoong Diyos, balikon ko, para mailhan ang atong Ginoong Kristo. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang Ginoo, diha lang sa permerong verse, ipailang atong Ginoong Diyos as a creator sa tanang binuhat, sa langit ng mga binuhat, sa yuta ng mga binuhat. In the beginning, wala explain kung nganong nag-exist ang atong Ginoong Kristo, ang Ginoong Diyos, kung dili gipakita lamang siya nga dapat natong ilhon. Dili nato siya mailhan og insakto nga pagila kung dili nato gamiton ang written word of God. Ug kung kini mahitabo kini kanato ang before nga mga verses, dili na unya kita may sama sa bata. Yon. Bata, mature na kita, dili na bata. Nga kung mailugan sa dulaan, magwala dayon. Amen? Di ba kasagan inana ang mga bata? Gusto sa mga bata nga sila ang center of attraction. Sila ang bida. So sa mga Kristohanon nga bata pa, dili sa ilang mindset, dili ang Ginoo Hesukristo ang bida, kung dili sila. So muning gingon din nga, dili na unya kita may sama sa bata nga madani. O isa pa, medyo nga consequence sa usa ka bata pa sa Kristohanon.
Dili na unya kita may sama sa bata nga madani sa nagkalain-lain nga pagpanudlo, teaching sa mga tao nga naglipong ug nagtuis sa kamatuoran. So dili gipakita ni Apostol Paul nga ang nadala sa false teaching, sa pagtuis sa false teaching sa kamatuoran sa Word of God ay kadto lamang mga Kristohanon nga wala mutubo sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kita ay mo mature na, matod pa sa verse 14, dili na unya kita may sama sa mga bata nga madani sa nagkalain-laing mga pagpanudlo or pagtulunan sa mga tao nga, kinsa kini mga tao na false teachers, sa mga tao nga nagalimbong o nagatuis sa kamatuoran, nagatuis sa written word of God para muhaon sa ilang desire para madala nila ang maong mga tao. Daghan kayo sa YouTube nga mga pastors na nagatudlo niini. Labi na gyud kanang ang sentro ang kwarta. Malikon ko, ang atong Diyos wala mo exist para sa atong panginahanglan. Wala gid siya mo exist para sa atong panginahanglan. Ang atong panginahanglan i-provide niya kanato kung kita unahon nato siya. Amen? Klaro ikay na. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pangitaon nato muna ang atong Ginoong Diyos, ilhon nato siya, tagaan nato siya, honor ka para sa iya, and His righteousness nga kita usab mahimong matarong kagaya sa atong Ginoong Diyos, and all the things we need nga atong gikawarihan will be given unto us. So wala siyang exist para sa atong panginahanglan. Ang panginahanglan ihatan niya, sigurado gina nga ihatan niya, pero ang unahon nato siya gayon. Mailhan nato siya dahil kung dili nato siya mailhan, ang maihatag nato kanyang honor ay mali. Pero kung mailhan nato siya, ang maihatag nato niya nato sa iya nga honor ay ang gusto niya. Kaya nailhan man nato siya. Amen? Tanaw nato nung dili pa ta mga born again, unsa ang pagsimbang nga gihatag nato sa Ginoo according sa atong gusto. According sa atong gusto. Muadto ta sa simbahan, musimba kaniya, dili kay ang atong goal para mahimaya siya, kung dili para kita ay siya tawag ani maihatag ang atong gusto. Sa una, uso pa ganyan na nato sa una nga hanggaton ta pagsimba, moingon nga busy man ko, iapila lang ko sa pag-ampo. Di ba? Manang uso na to sa una. Usahay, bisag karon sa born na ginatano. Pero wala na naa sa born na gina. Wala na naa. Ang sa born na gina, kung kuan kadalasan katong namugnaw ng mga Kristohanon atong imbitahon, moingon lang nga, busy man ko karon. Busy. Sige na nato kita sa post, no? Busy. Muna nga kung busy siya, busy sa ang Ginoo sa iya. Muna nga magkita, naghihapon sila sa Ginoo. So, verse 15, magsugilon hinoon kita sa kamatuoran. Kung sa mga mature Christian, nagasugilon sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Kinsay nagsugilon sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban, pataas ang kamot. Ayaw na lang kayo, makahiyaan na niya. Kaya muna hingon sa pulong sa Ginoo. If you are a mature Christian, magasugilon hinoon kita sa kamatuoran uban sa gugma. So nga itong motive gugma yun. Dilitong kuan. Dilitong na kuan. Spring atas baka. Gugma yun. Aron may sama kita, nanasa Christ-likeness. Aron may sama kita kang Kristo nga atong head sa simbahan. Ulo sa mga Kristohanon. Jesus Christ is the head of the church. Ibig sabihin, kung ang asa siya, mausap, magasunod ang iyang body. Dahil kung ang ulo dito pa ingon, tapos ang body dito pa ingon, lisod ka ina. Manananggal daw. Siya ang atong ulo, Christ-likeness kita. Dapat musunod kita sa iya. Amen?
magasugilon kita. Each one, bring one. Ipaprint ka na ng kuan. Namatay kuan na natay tarpaulin anang asawa na. Each one, bring one. Murag naapa na sa akong kuan USB. So muna ang goal sa atong Ginoong Diyos. Therefore, the goal of born-again Christian is Christ likeness. Maog yun na. Kaya kung dili na mo mature sa atong pagtuo, ambot na lang. Kaya mo nang gusto sa Ginoo. Ang good things sa Colossians chapter 1 verses 9 to 10 ay ang Colossians chapter 1 3 to 8. Siyempre, kay mo may before pa. Sa matag-apong matag pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Colossians, sa matag-ampo na mo alang kaninyo, kanunay kaming nagapasalamat sa Diyos na Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. So lamin kayo nga mag-ampo ka sa imong iampo, nagapasalamat ka dahil kuan. Imong ma-remind ka nga kining ako giampo buutan kaayo. Pero medyo salbahe ka ning imong giampo. Kurang kain ka nga Lord. Siluti ka ni natin. Kaya nabalitaan ako nga ligon, mudi ay pakapasalamat si Apostol Paul sa Ginoo dahil unsa ang hinungdan? Verse 4, ligon ang inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Ug dako ang inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios. Tungod sa ligon nga pagtuo, ang resulta paghigugma sa tanang katawhan sa Dios. Amen. Bisag na katawhan sa Dios nga buluyagon, nagpabilin gihapon ang bugugma, pero dili siya gikuan, gi-spoil, gitambagan, gikuanan nga kung dili ka magbago, mana na istoryahan gihapon na muna dito nga. Mulagi. Ang kaluwasan, ang imperno ug langit sa usa ka tawo, wala sa ato ang pag-judge. Sa Ginoo na siya. Amen? Dahil bisag kawatan kay ni nga tawo, gapandaot sa iyang mga silingan o sa mga laing mga tao, pero kung mamatay siya nga makapangayos siya pasaylo sa Ginoo, gracious ang atong Ginoo, muna nga dili natong mahibalaan. Makapangayos man siya pasaylo, di natong mahibalaan kung ipasaylo siya sa Ginoo. Wala ba? Ang Ginoo nang bahala na. Pero pag ang usa ka tao sa atong nakita karon, ang iyang binuhatan ay sukuhin kayo, kakapuntan sa atong Ginoong Diyos, makadjudge ta. Nga kung munay mong binuhatan, di kagin makaadto sa langit. Kaya kung igno na to nga, makaadto ka sa langit, bisan mo ng binuhatan, isukuhin na to ang pulong sa Ginoo. Amen? Gani, simple kayo ang dili makasulod sa langit, ang bakakon, dili makasulod sa langit. Tapos, at kayang binuhatan, tapos igno na to nga, makaadto ka sa langit. Ang atong pag-judge according sa Word of God, according sa atong nakita. Pero ang iyang padulngan, langit o imperno sa Ginoo na siya. Di nato na makuha. Di tabakay mo nga, ay, imperno gina siya. Ang atong trabaho, atong isip ka nun. Hulgaon lang, hadlokon lang yun. Kaya makahadlok lang yun, di ba? Hadlokon lang nato nga, pag dilis mabago, imperno gina siya. Kaya tinod man na, makahadlok ang usa ka tawo nga moadto sa imperno. Maadto sa imperno. Dili gusto sa Ginoo nga ang usa ka tawo maadto sa imperno. Pasinsyuso kay siya para daw ang tanan maluwas. Pero naagyoy daghan moadto sa imperno. Gani maadto pa sa atong Ginoong Hesukristo nga daghan ang moadto sa imperno kaysa langit. Kay ang moadto sa imperno maadto pa sa atong Ginoong Hesukristo luag nga dalan sa kinabuhi nga maoy gipadulngan sa kadaghanan. Ang dalan paingon sa langit masipit nga dalan sa kinabuhi paingon sa langit. Muna nga daghang gimoadto, ang Ginoong Hesukristo mismo ang mingon na daghan ang moadto sa imperno gamay ra sa langit. Amen. Mo nang gamay ra ta karon. Oo, gamay ra ta. Karon. Kay gamay ra mo ato. Muna nga padaghanon nato ang moadto sa langit. Amen? Kay malipay ang Ginoo kay maghudyakan daw sila. Ang mga anghel sa kalangitan pag naay usalan nga makabalik sa Ginoo,
naghudya ka sila dito. Mahimo kang kalipayan sa Ginoo kay nakahudya ka sila. Ingon na ka mo ba ni verse 5 na? Ingon ka mo ni ini tungod kay nagapaabot man ka mo sa inyong ginalauman nga gitagana alang kanyo dito sa langit. So reward na ni sa mga Kristohanon nga lig-on ang pagtuo og nahigugma sa iyang fellow Christians. Kining inyong ginalauman nadungga na ninyo kaniadto sa dihang isangyaw kaninyo ang kamaturan nga mao ang maayong balita, ang pulong sa Ginoo. Kining maayong balita nagapadayon pagkailap sa tibuok kalibutan og daghan ang nakadawat sa bag-ong kinabuhi. Sumugyon na pagamo sa katao na born again, mabago gid ang iyang kinabuhi. Daghan ang nakadawat sa bagong kinabuhi nga sama usab sa inyong nadawatan. Sa dihang nasabtan ninyo ang kamaturan mahitungod sa grasya sa Dios. Sabton Ginoo ang kamaturan. Verse 7. Gitudlo kini ni Epapras kaninyo. Pinangga namo siya og sama usab siya kanamo nga alagad ni Kristo. Kinsa man ni si Epapras? Si Epapras ay taga Colosas gyapon nga gisulatan ni Apostol Paul. Matod pa din gipaana namo siya diha isip puli kanamo ug kasaligan siya nga alaga dahil dili makapunta sila ni Apostol Paul dahil prison epistle siya gisulat niya na siya sa prisuhan. Si Epapras ang puli kanila daw. Siya mao ang nagsugilon kanamo mahitungod sa inyong pagkamahigugmaon tungod sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu Santo. Unsa ang bunga sa Espiritu Santo? Gugma. Pasensya. Pagpailo. Naanak sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Nagugma gid ang bugkos sa tanan. The process of maturity includes prayer. Importante kayo ang pag-ampo. Amen? Kinsa dinhi ang pag Miyerkules ay open sila. Wednesday, open sila nga pwede mo ani sa simbahan. From 5 to 7 o'clock. Kaya ang 2 o'clock ba magasagot? 3 o'clock. 2 o'clock sila, pero Filipino time gapon, kadalasan 3 o'clock na. Wala o born again ang oras. Lisod ba yan ay born again ang oras, no? Like Filipino culture yun, pero... Nana. Hulatan ang mga kuan kanang late kay gi-honor ang late daw. Dahil importante kayong prayer, amen? Ang pag-ampo, importante kayo. Pero, ang Miyerkules, pero ipadayon nga pala, bisang natin Miyerkules din ang atong daily nga prayer na naanak ko na to sa JC. Ang uban, dili nagpakakuan niya, ako, sa'yo din nagpakakuan kay Pasay kapoy, ako, nakalimtan na. Labi ng ang pagbukas na ko sa cellphone, ang mo, kuan tayo niya, JC sa prayer. Sa title sa prayer sa JC. BBC 8 Prayer Squad. BBC Prayer Squad. Tapos, naiuban nga, nakabutang dito nga, katuman naman nagkaunahan. Pagkauman pag-apon na, di nagpakakuan dito nga, na nag-ampo na dahil. So, nga importante kayo kaning Miyerkules. Kung nakatay kuan, dahil yung trabaho man sa na, pero kung natay oras, ang kita din dahil midweek fellowship sa nga ginatudlo ang pulong sa Ginoo. Kung paano gitudlo ang pulong sa Ginoo sa Sunday service mao gyapon sa midweek. So sa tanan nga nagtudlo sa midweek sa pulong sa Ginoo, dili ninyo basta lang midweek magkaron. Dili kay sayang inyong pagtudlo. Para sa gyapon na sa mga pastor nagtudlo sa Domingo, ang iba nagtudlo sa media. Kung gusto niyo may magtutudlo,
pag-vlog mo. Amen? Pwede ta mag-vlog. Magkuhan sa pulong sa Ginoo. Di okay kayo. Pero wala ito na ako kuha na nga na nag-vlog din na nag-vlog nga nag-exercise ha. Bakit man ito mag-vlog sa pulong sa Ginoo? Magkuha tag verses ka, i-expound mo di, preacher ka na. Imong audience, dili kay 100 ka buk, tibok kalibutan imong audience sa Facebook. Kung gusto mo pa nga, kung yun mo, kung ang paging dagang katanaw, magbuhat ka o personal channel, dito na hindi mo ibutang. Amen? So, tanan ta sa karon, walay problema. Sa tanan, pwede tang tanan. Sa karon, nga hinilasyon tungod sa media, pwede ta tanan mahimong preacher sa pulong sa Ginoo o ang atong audience tibuok kalibutan tungod sa Facebook o sa YouTube. Amen? So muna importante kayo ang Miyerkules na nay prayer na pagyoy Word of God. Mubo-mubo ang Word of God din kay kuan. Muna kadalasan mga half hour lang. 20 minutes to 1 hour, 1 hour, half hour. Sumubo na mo ng alas 7 makauli ng yun. Alas 7 makauli ng yun. So muna para pinalilo kayo ng mga good Miss Dagway din pang Miyerkules. Memorize ko na ay 12 na nakabukaron. Ay 15 na nakabukaron. Apil na na sila Marcos ug Miko. Apil na ang mga bata. I-apil ko na si Jared. Okay? Si Jared na din na pag niya din niyang daddy ug mami, siya may bili dito sa ubos. Si Jared, mahibal naman na yan ang pag naasarot. Kaya pasang mong kadula na ipanglampan na dahil na napertahan. Si akin na yan. So, mingawan ka ni Jared kumala kay dili mabibo ang simbahan. Parisan na sa dahil ni Kuan, Nitan, Nitan nga, dili Nitan nga, ako kay Eileen. Si Nitan. Itan. Si Nitan to. Tapos, yun, bibog yun. Nakapadayon si Isa o si Kuan. Sabi, mas kang bibo ha. Pero pag Miyerkules, wala man sila. Sabado sila, bibo kayo pag Sabado. Practice. So, the process of maturity is prayer. Colossians chapter 1 verse 9. And so, from the day we heard, matod pa ni Apostle Paul, sa dihan, sa adlaw nga nadunggan namo, kamong mga Kristohanon sa Colosas, we have not ceased, wala kami miuhonong sa pag-ampo kaninyo. Unsay giampo nila ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas, ligunay ng pagtuo, pero gidugangan pa ni Apostle Paul, matod pa din niya ang iyang giampo, asking that you may be filled with knowledge, mapuno kayo kamo sa kaalam. Sila ang sinultihan sa knowledge, sa kaalam. Kahibalo, lang mo ko ng kaalam. Pwede ng kahibalo, pwedeng knowledge. Knowledge of His will, kahibalo sa iyang gusto, kagustuhan, kabubuton. In all spiritual wisdom and understanding. Sumunod giapon ni Apostle Paul na mapuno pa sila sa kahibalo sa atong Ginoong Diyos sa iyang kabubuton para musabot sila og Christ likeness kayon. In all spiritual wisdom and understanding. Importante kaayo. Yeah. Importante kayo ang prayer sa usa ka Kristohanon. Pero subo ka pamalandungon nga kini ang pinakadigliktit labi na sa puluhaton sa Ginoo. Amen? Kay nung lagi na, sige na, mo maginang realidad, sige na ito kakita. Doon na tayo activity karon nga kuan. Dagan mo ito, pero doon na tayo activity, prayer. Agoy, gamay na kaayo.
Diba sa mga post? Mangaligo ta sa dagat. Baptismo. Tsaka niya, mangaligo ta sa dagat. Ano lang, kanang anniversary dito sa dagat. Puno kayo ang mga sakyanan di oh. Prayer nga itong pagkahimuon. Dako, nakayo ang white cake. Oh, ang kayo, puno kayang bus, nanggumpitay ng uban, sa pusta. Pero, inana, pero nung kita natong kamatuoran, dahil nga, muna nga, kung doon naman sa may kuan sa Wednesday, dili sa pero kung kuan, mas guwapo nga, kung walay kuan, dinhita. Amen? Dinhita kay para mas bibo, mas ganahan ang Ginoo. So, our first-hand experience ay ang araw na isulat din nato. Ang atong Wednesday prayer meeting nga pipila lamang ang gatambong nene. First-hand experience gina. Wala mo request ang mga apostles sa Ginoong Hesus nga tugluan sila pag Bible study, pagbuhat og sermon, naghangyo sila teach them how to pray. Muna gi-request din sa Ginoo as Ginoo sa mga apostles. Wala sila mohangyo nga tudloan sila pagbuhat ng milagro, pag-ampo ang ilang gi-request sa atong Ginoong Kristo. So, unsa gisugo sa Ginoo through Apostle Paul, mahitungod sa prayer, pray without ceasing. Kagaya ni Apostle Paul nga without cease, nag-ampo sila sa Ginoo nga tagaan ang mga Kristohanon sa Colosas og dugang pangakahibalo. Matod pa niya sa mga Kristohanon sa Thessalonica, pray without ceasing. Mag-ampo sa tanang panahon. So, importante kayo ang prayer. Amen? Unsa ba dapat ang ipag-pray? Mapuno sa kahibalo sa kabubuton sa Ginoo. Aba ang kabubuton sa Ginoo, naasa yung written word. And so, amo na din asking that you may be filled with the knowledge of His will and all spiritual wisdom and understanding. Mapuno kita sa kahibalo sa kabubuton sa Ginoo nga may kaalam o discernment o maangkon lamang kining mga butanga pinaagi sa written word of God o sa tabang sa Espiritu Santo. Maura mang gina. So unsa ba ang resulta kung ang usa ka Kristohanon mapuno sa kahibalo sa Ginoo? Ikaw nga Kristohanon makakinabuhi adlaw-adlaw nga malipay ang Ginoo kanimo. Matod pa sa verse 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Ang ayan, sa mga mata sa Ginoo o makalipay sa iyang kasing-kasing. Nga naman, dahil ang imong kinabuhi, naga-online kayo sa kabubuton sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Hesukristo. Naakita sa kalibutan, grabe ang impluensya sa yawa, pero kung puno kita sa kahibalo sa Ginoo, mupatig babaw gayod ang kahibalo sa Ginoo. Amen? Mula gina, sige ko ibalik-balik nga, musipyat man kita. Dahil tinuod man gina, amen? Musipyat kita. Gani, bisag asa lang daghang musipyat. Halimbawa, sa atong mga kwarta, musipyat kung halimbawa, budgeted lang ang inyong kwarta. Pero pag adto nimo sa mga mall diha, usay kawalang budget dayon. Amen? Tinood ba na? Kalintan na dayon ang budget kay may nagustuhan. Pag open mo sa imong Facebook, may nag-upload dayon no, kabatsada ba ani? Nakita mo dayon ang Lazada, sa isa? Shopee, pindot dayon dito. Naguba ang budget. Amen? Ano ko na, musipya kita bisag asa. Hantod na ang atong mga balay dayon na mga gamit nga dili nato kinahanglan. Gakapuno ang balay sa mga gamit nga usay dili na nato kinahanglan.
Pero may man sa nano na Shopee o Lazada. Kaya di na kahit taga-adto sa, ano ba, hindi na kayo ga-adto sa department store. Pero sa lagi, may pagpupugong na, wag yun. Ipatso kita itong budget. Fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Sumuunin mga pag-apo, mapuno. Kung basahin na ito ang Biblia, labi na sa New Testament, dahil sa New Testament ginang atong pagkaroon, ang Old Testament, pagsuporta na lang na Old Testament, kailangan pa sa bagong Testamento. Kung tanaw na ito ang mga pag-ampo sa mga apostles dito, sa atong Ginoong Jesucristo, grabe gila ang kwan, ang priority nga pag-ampo sa atong espiritual nga kinabuhi. Gilatag gigit sa Ginoo diha para paano kita mo mature sa atong espiritual nga kinabuhi, sa atong pagtuo kaniya. Dinhi sa mga apostles nga mga teaching diha gyud kung unsaon ba para mo mature kita. Muni ang klase nga pag-ampo. Dili ito nga pag-ampo sa imong kaalayawan, kung dili kini para sa imong espiritual. Importante ang atong physical, ang atong material, pero ang gi-prioritize din sa atong Ginoong Dios na nasa iyang written word, ang pag-ampo nga paano kita motubo ang atong pagtuo sa atong Ginoo. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. Ang goal sa pagkapuno sa kaibalo sa Ginoo ay para to live a life worthy of the Lord o mahatagan siya kalipay in every way. Muna nga, sa kada adlaw sa atong kinabuhi, halimbawa, anong Domingo? Unya, pag-abutan mo sa gabi, mag-evaluate ka na dayon, nahatagan ko ba og kalipay ang Ginoo karong adlaw? Kaya muna, ang gingon niya din to live a life worthy to the Lord, pleasing Him. O matagaan siya kalipay. Fully pleasing Him. Sumuna ang kada adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong sinultian bilang Kristohanon. Kinigila atong baba, matod pa ni James, ang atong dila, di kikapunggan. Amen? Kinsa din niyang gakasukot, tapos ang iyang kasukan ka, gakon na niya nga, patsada ka. Tagaan niya ang inistorya nga patsada kayo. Asimay ka? Normal kita, no? Kasagaran kita nga, pag nasuko ang usa ka Kristohanon, kadalasan mubalik ang iyang pagkadili Kristohanon ang iyang dila. Amen? No? Kadalasan kita. Kung mga, doon ay mga anak, kalapdusan dahil ng kan, kabunalan dahil ng anak, kasinghagan dahil. Amen? First hand experience pa na. May gani kay sila ni Pau Pau, nagko na, di ko nagkabunalan. Istorya na lang. Pag-ingkad ko na ni Meko, nilang samsam, pwede pa rin pangbunalan. Pero pag dagko na nga, kung bunalan sa kung tapos, bunalan kayo sa lisod. Lisod na, oh. Lisod na. Pero di, atong mga anak, murag lisod, maging musokol. Di maging musokol. Pero, malagi na, life worthy of the Lord. Matagan pa nato siya o kalipay sa kada adlaw sa atong kinabuhi. Giapusan niya, apuson po nga hatagan kita sa spiritual wisdom and understanding or discernment para mahibalan nato kung unsa ba ang atong i-prioritize according sa perspective sa Ginoo. Importante lang prioritization. Unsa ba ang atong i-prioritize sa kada adlaw? Munang importante sa muna o sa kalimtan na. Halimbawa, karong adlaw, sa gabi, parang ilista ko na nga unsang importante na kong buhaton sa Lunes. Kaya matanaw man, munang sa akong cellphone ay daily activities dito sa iyang mga apps. Daily activities. Para pag dunga ko dito, ay maudi ay may daily malimtan.
Pero kung dili nato ilista, malimtan nato ang priority. Amen? Importante na dili pa rin sa una sa akong kapanahonan, dito pa ko sa Manila, doon na ginay kuan kanang planner. Planner nga, isulat dito ang kuan. Kapumot na yung planner, kapag mga planner nga kuan, halos mga inanao kay Ate Ibon, pastora ito. Pero karon wala na yung planner, din ako dalas planner. Naano ba sa cellphone? Ilista man lang dito. Unsay activity o mga adlaw, unsay dapat unahon. Di ba, Col? Kay Nicole, eskwela lagi na niya manahon. Dili gitong suri-suri lang. Pero na yung mga sa pag-eskwela, sa tanan, na yung para in order gina. Tapos pagka human sa niya ng adlaw, tanaw mo dahil sa binabuhat ko, ako'y na may nalimtan. Anak na. Anak na ko. So muna, i-apo sa sulong nga hatangan kitang spiritualista, understanding, discernment, para mahibala nato kung unsa ang priority according, dili priority na ato, according nato according sa pananaw sa Ginoo, perspective sa Ginoo. Mao gina. Kaya di ba? Ang gingon sa Ginoo, deny yourself and follow me. Di kanilang deny lang. Kaya kung ang imo ng perspective, wala ni may deny ang imong kaugalingon. Kinahanglan nakabasikit sa Ginoo. Perspective sa Ginoo. So kung sa ba ang resulta kung ang usa beso ano mapunod sa kaibalon sa Ginoo, mubunga kini sa maayong pinuhatan og madugangan pagayon ang atong kahibalo sa Ginoo. Muna nga matud pa sa Ginoong Kristo sa John chapter 17, ang atong pagila sa Ginoo ay eternal. Maundang lang na. Kung kita ay i-resurrect na, maatubang na ta sa iya, maundang lang na ang kahibalo. Kada adlaw gina, 17 verse 3 man siguro, gingon sa Ginoo, ani Jesus Christ, sa John chapter 17, verse 3, basta diha na, gikan sa 1 paingon sa 5, na diha nga, ang eternal life, isa sa eternal life is to know God. Is to know Him. Muna nga, duga na kahibalo. Matag pa din sa verse 10, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Nga nung dapat mag-increase atong knowledge sa Ginoo, mubalik yapon ta sa Christ likeness. Amen? So munang gisugod sa Ginoo nga kada adlaw mubasa kita sa iyang pulong para ma-increase ang atong knowledge kaniya. Importante kayo nga atong kahibalo mahitungod sa Ginoo ay mo resulta sa transform nga kinabuhi isip tinon aniya kay kung dili kini mahitabo wala kita makaila sa Ginoo. Ang nakaila sa Ginoo ay muliwat sa Ginoo. 2 Peter chapter 1 verse 9, apan si bisan kinsa nga wala niining mga hiyasa. Unsa kini nga hiyas? 5 to 7 or 5 to 8, 5 to 7. Buta sa kamatuoran, nalimtan niya nga gihinluan na siya sa Dios sa iyang mga sala kaniadto. So kung wala ang 2 Peter chapter 1 verses 5, kung wala kini sa atong kinabuhi, muling verse 9 ang gingon ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon, ngayang gisulatan sa isang minor, buta sa kamatuoran, nalimtan niya nga hinuan na siya sa Diyos sa iyang mga sala kaniadto. Ibig sabihin, kung nakaila kita sa atong Ginoong Kristo, transform yun ang atong pagkatao. Unang-una ang atong mga batasan. Amen? Kay kung maagot, patsada kahit nagbatasan, gatuhan ta sa tao. Pero dili ganit na ba, patsada nagbatasan, hindi tagatuhan sa tao. Amen? Ang uban, wala na amen, dili. Kung dili ma-transform ang atong pagkatao sa kaibalo sa Ginoo, dili lamang wala kita makaila kaniya, kung dili, walay hinungdan ang atong pagtuo kaniya. Amen? Mao ni ang mga basic na passage sa Word of God. James 2:17-20. Ingon niya pagtuo patay kini kung dili inubanan sa binuhatan. Ang binuhatan ay resulta lamang sa
atong mga batasan. Kung unsa ang atong batasan, mao na ang atong binuhatan, mo resulta sa binuhatan. Buang-buang, grabe pag yun ingon si Jesus Christ na pagtawgon mo ang imong isikataw nga buang-buang, delikado ka sa impyerno. Pero si James matod pa niya, buang-buang, kinahanglan ka pa ba ang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag, mabuhat, walay kapuslanan. So, pag kita ay Kristohanon, dapat transform Christian gid kita. Ang mga dili Kristohanon, mapasaylo nato na sila kay wala sila nakaila sa Ginoo. Wala sila kabasa sa Word of God. Pero kita nga mga Kristohanon, wala dili nato pwedeng dili nato si tawagani justify ang atong kaugalingon dahil kita ay mga Christian na. Salamat kita. Balikod ko kin pag ang usa ka Kristohanon maghatag og bugnaw tubig ngadto sa iyang sulugon, grabing reward. Tunga ng reward kay dili bugnaw. So, walay kapuslanan. Ang emphasis sa gahom sa kinabuhing Kristohanon ay dili nga mabuhat kita og mga milagro or healing or sick teaching the Word of God. Importante ka ng mga butanga. Pero ang pinaka-importante ay ang magpag-manifest sa fruit of the Holy Spirit sa pag-deal nato with difficult people or difficult circumstances na atong masinatian nga atong gakasinati sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Mugina ang pinaka-importante. Nga naman, nag-warning na daan ng atong Ginoong Kristo. In the judgment day, dagang muduol ka na kung nagtudlo ko sa imong pulong, nagbuhat ko milagro sa imong ngalan noon sa padiha. Pero papahawaon ko sila sa akong atubangan. Ang pinaka-importante, ang atong batasan o mga pinuhatan, ang fruit of the Holy Spirit. Amen? Niatong adlaw daghanon niya mo imong kanako Ginoo, dili ba nagsangyo man kami sa mensahe sa Dios? Naghinginin sa mga yawag, naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan. Apan ignon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Ang pinaka-importante, makita si Kristo sa atong kaugalingon. Ang atong batasan. Amen? Dahil kasipyan kita sa atong batasan, mugina ang dapat ma-develop sa atong kan. Sa YouTube, daghang kayo gabay ng mga milagro, pero ang gingon sa Ginoo, dili sa mga importante kay na healing, miracles, pagtudlo sa pulong sa Ginoo, pero dili na mao ang basihan nga ikaw ay nagakalipay ang Ginoo sa imo. Pero kung ikaw makita ang bunga sa Espiritu Santo, mauna ang basihan. Nga naman, Christ-likeness na siya. Kaya ang Espiritu Santo o ang Ginoong Kristo, maura man. Isa lang. Distinct person lang. Part of the Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. Isa na sila. Distinct na person lang sila. Kung unsa isa, mausap ang isa. So kung unsa ang bunga sa Espiritu Santo, mauna ang atong Ginoong Kristo, mauna ang God the Father. Gani kung kita makatubang na sa mga lisod, pakisamahan ng mga tao or situation sa kinabuhi, it takes power to remain sa pagpabilin na mainantuson, pasensyoso. Di ba? Pag makatubang ka, labi ng inuntong kapuntang yun, lisod kayo eh. Muna nga, diha mo pasok ang gahom sa Espiritu Santo. Ang atong natural response ay impatience or mahimong resentful and angry. Pero doon na kita ay Espiritu Santo nga mugahom ka nato sa pag-resist ni ini kung musulod na kini sa atong kasing-kasing. Kung puno kita sa kaalam sa Ginoo, kahibalo sa Ginoo. 1 John chapter 4 verse 1, bisag ang context nini ay mahitungod sa mga false teacher, pero naadala ni tanan ralas na niini. Lakas na.
Apan ang anak ko, apan mga anak ko, matod pa ni Apostol John, kamo iya sa Dios. O gidaog na ninyo ang dili tinuod nga mga propeta, kay ang Espiritu Santo nga naa kaninyo mas gamhanan pa kay Satanas. Bisan ang utyong ni Satanas magalit ka, balikasan ang imong tubag kay di na mo kagustuhan, pero matod pa sa Ginoo, ang Espiritu Santo nga anaa kanimo mas gamhanan pa kay ni Satanas. Nga nagagahom sa mga tao sa kalibutan. Kinsay nagagahom sa mga tao sa kalibutan? Si Satanas. Muna ang kalibutan, dako kayo ang impluensya ni Satanas. Pagawas ninyo sa walay simbahan, naana makita nimo ang impluensya ni Satanas. Muna nga ang balay simbahan o ang teaching sa Christian teaching, mao ni ang training sa mga Kristohanon sa sulod sa simbahan para paggawas niya ay masagubang niya or makatindog siya sa impluensya sa yawa. Paggawas na, beneta nandaw ang Kristohanon, walay problema. Wala iko kadungog og pamali ka sulod sa simbahan. Kinsay nakadungog na mali ka sulod sa simbahan. Alam kita no? Gawas lang itong isa ka istorya nga, bago lang yung Kristohanon, habi na akong 30 minutes lang kung mag-preach. Bago lang yung Kristohanon, gisugo ni Pastor nga, ikaw mag-private, kay Kuan, pero bago pa nga Kristohanon, ako pa nakatawag na. Siyempre bago, wala yung hinanawan sa prayer. Ang prayer na ito sa kulo na. Pag siya man gikong, di siya makapalibat, di nag-ampo dahil siya. Piyong dahil siya, piyong siya sa mga bata. Tingala niya ng makaupan ng pastor, katugay ay. Kuan, ang nag-ampo. Kadugayan ng nag-ampo nga, nayawa na. Kaya di naman kabasa siya eh. Nauna yun na, nayawa na. Nung nakalisod, magtundo sa mga bata, ang mga bago lang i-assign mo dahil kay manayawa na. Yun. Muna nga sa sunod sa simbahan, walay mamalikas. Amen? Wala yun. Dito na sa gawas, training ground, ang tudlo sa simbahan, Kristiyanismo, para sa gawas ng impluensya sa yawa. Mato pa din ang gagahom sa mga tao sa kalibutan ay si Satanas. Pero ang gagawin sa mga Kristohanon ay Espiritu Santo nga mas gamhanan pa ni Satanas. Ang Colossians chapter 1 verses 9 to 10 ay napalooban sa prayer request, reason sa prayer request, o resulta sa prayer request. So muna ang napalooban sa atong gitalakay karon na prayer request, doon ay prayer, resulta sa prayer, o reason sa prayer o resulta sa prayer. Mao kini ang isa sa mga process sa kinabuhing Kristohanon from spiritual birth, born again, to adulthood, mature Christian, na ang isa sa mga pinaka-importante ay ang prayer with the teaching of the written word of God, discipleship, na may mo resulta sa mature Christian. Spiritual maturity is not measured by how high you jump in praise, but how straight you walk in obedience the Lord. Amen? Bahala magsirko balintong ka diha, makadisturbo kang panoon sa uban. Wala, hindi na ginamao. Ang imong pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Kumusta ang imong adlaw-adlaw ng kinabuhi? Ang imong batasan, ang imong binuhatan. Muna ang makita sa mga tao yun nga imong mga silingan. Pati sa atong mga balay. The most powerful testimony unsa is a godly life. Guwapo nga kinabuhi. Nganong guwapo, nganong patsana, kay Diyos naman. Kining guwapo o patsana, lahi ginas na no? Ang guwapo kay si Kuan man. Ang patsada na siya. The hallmark of true spiritual development and maturity is this, that we have grown so much less, dili na kita self-pay,
kung dili and the Lord Jesus has grown so much more in us. Si Jesus na ang nakita sa ato, dili na kita mahilig og selfie, kita ang nakita sa uban sa tibuok kalibutan. Amen? Kay musukod na musukod na gani og selfie ang atong kaugalingon atong ihayag sa tibuok kalibutan, mo na nang sinugdanan na dili na si Jesus ang nakakita sa ato. Ang ato ng kaugalingon. Matod pa ni Apostle John at John the Baptist, he must increase, I must decrease. Ang Ginoong Kristo ang maitaas, ako ay bumaba. Mauna ang mature Christian. Mature Christian ba? Ang mga taga-PBCA? Amen? Amen. So manindog ta mga igsoon, o atong i-meditate ang pulong sa Ginoo ni ining buntaga.